Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw nito tatalakayin natin ano nga ba yung mga major and minor doctrines natin. So kung sinabing minor, medyo mahalaga, oo, pero hindi na dapat ganun pang pagtuunan ng pansin. Pero pag sinabing major doctrine, ito yung talagang kailangan alam or kailangang sundin ng kahit na sinong Christian dito sa mundo, something ganun. So Bible readings is 1 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Sabi rito, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scripture." So sinasabi dito, ito yung isa sa pinakang mahalaga or pinakang major doctrine ng Bible. Na sinasabi rito na yun nga, pinakang importante is yung si Jesus namatay para sa atin. Si Jesus namatay para sa mga kasalanan natin. Christ died for our sins in accordance with the scripture. Di ba sabi ganun? So, ayun, yun yung isa sa mga major doktrina natin, mga Kristiyano, no? So, una tayo sa unang katuruan, sabi dito, Christians must be protective of the major doctrines. So, yun na nga, sinabing major doctrines, mahalaga yan. Or yan yung pinakang pundasyon. Na, yun nga, halimbawa na rito yung ngayon, si Jesus namatay para sa atin, si Jesus ay naging kabayaran sa mga kasalanan natin. Si Jesus, ikaw ay naligtas dahil kay Jesus. So, yun yung mahalaga. Na sinasabi rito, na dapat tayo mga Kristiyano, regardless na kung ano man yung relihiyon mo, kasi nga, di ba maraming relihiyon dito, maraming mga Christian religion, at sinasabi rito na kahit anong relihiyon pa yan, dapat lahat tayo naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus. Lahat tayo dapat naniniwala na si Kristo ay tinubos tayo. Lahat tayo dapat naniniwala yung mga kasalanan natin ay pinagbayaran ni Kristo. Sa ikalawang teaching, sabi dito, Christians must be lenient in minor doctrines. So yun nga, may mga minor doctrines kasi na yun, hindi naman gano'ng kasyadang kahalaga. May mga taong nagtatanong, anong lengguwahe ni Kristo? O kaya naman, may dinosaur ba sa arko ni Noah? O kaya naman, may tuhod ba si Kristo? Mga ganun tanong ba? Na yun yung mga minor doktrina na hindi naman ganun kahalaga, na kahit na hindi naman pagkausapan o kahit na hindi naman ganun kaimportante, na kahit naman hindi masagot yun, yun nga, ang pinakamahalaga naman kasi is yung pagkamatay ni Kristo. Ang pinakamahalaga naman kasi yung mga major doctrines na gaya nga nung mga ganun na si Jesus ay namatay para sa atin. Kumbaga yun, tulad ng mga paniniwala na bawal daw kumain ng dugo, ganun or bawal daw basta yung mga ganun bang paniniwala na maliliit na bagay lang naman. Yan yun, sinasabi rito na dapat tayo ay hindi ganun ka-focus doon na magkakaiba-iba tayo, magkakaaway-away tayo dahil lamang sa ganong kaliit na bagay, na which is hindi naman talaga ganong kahalaga, na kahit na hindi naman masagot, okay lang. Kasi nga, ang pinakang importante yung naniniwala ka na ikaw ay tinubos si Kristo, na naniniwala ka na si Jesus ang Diyos mo. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, Christians must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrine. So, yun na nga, mostly lang naman, nagkakaiba-iba lang naman tayo sa mga minor doctrines Mostly nagkakaiba-iba lang tayo sa mga iba't ibang paniniwala. For example lang, ngayon nga, sabi ng iba, bawal kumain ng dugo, ganon. Which is okay lang, hindi naman importante yun. And sinasabi rito na dapat maging mapagmahal pa rin tayo, dapat maging respectful pa rin tayo sa mga taong hindi nagmamatch or hindi natin katulad ng paniniwala. Pero dapat yun nga, dapat lahat tayo ay nagkakaisa. Lahat tayo ay nagkakaisa sa isang paniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay nakapagligtas natin. So, punta tayo sa application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, prioritize studying major doctrines over minor. So, yun. Mas pag-aralan natin yung mga mahalaga. Mas pag-aralan natin na mas pahalagahan natin yung mga katuruan na
importante na si Jesus nag-resurrect, si Jesus namatay, nabuta sa ikatlong araw nabuhay ulit, mga something gano'n. Mas pag-aralan natin yung kung paano tayo tinubos ni Kristo, kung paano nagbayad si Kristo sa ating mga kasalanan kaysa dun sa mga katuruan or pag-aaral na bawal ba kumain ng dugo or anong lengguwahe ni Jesus, may tuhod ba si Jesus, anong salita ni Jesus, kumbaga naboboring ba yung mga anghel, something gano'n. So kumbaga yun yung mga gano'ng maliliit na bagay. So ayun, kailangan natin mas i-prioritize, mas kailangan natin pahalagahan yung bagay na talagang importante. Gaya nga ng sabi ko, yun nga, yung nabuhay uli si Kristo or tinubos na tayo sa mga kasalanan natin. Kumbaga yun na nga, yung mga ganong mga bagay, huwag natin bigyan ng pansin or yes, mahalaga pa rin naman yung mga maliliit na bagay, pero ayun, mas pagtuunan natin yung mga dapat pagtuunan, mga malalaking doktrina. Sa ikalawang application, sabi rito, embrace unity by accepting our minor differences. So yun na nga, dapat tayong Kristiyano is unity. Dapat tayo ay unified. Dapat tayo ay nagkakaisa. Yes, meron tayong mga minor na pagkakaiba. Meron tayong mga minor na hindi nagtugma-tugma sa paniniwala. Pero yun, tayo ay magkaisa. Tayo ay magkaisa sa isang paniniwala na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay pinako sa krus, namatay, tapos nabuhay muli. So yun, sa ikatlong application, sabi rito, discuss our differences lovingly and respectfully. So yun, tayo nga ay may pagkakaiba-iba. Tayo ay mayroong hindi literal na 100% tugma sa paniniwala, pero dapat yun. Hindi dapat yun mag-cause, hindi dapat yun maging dahilan ng pag-aaway-away natin. Dapat nandun pa rin yung respect at saka yung pagmamahal kapag nag-uusap. So yun lamang po. Napakaraming katutunan sa araw na ito. Glory to God.